kahapon nga mga tropa, no, gumawa tayo ng content tungkol dito sa 5390, 5290 at 5590 na printer. Merong nakapansin na tropa natin, no, ano daw yung mga nasa puti-puti sa mukha ko, no. To tell you honestly, nagkaroon ako ng napakaraming acne breakout and kaya pala siya nag-message sa akin. Ang dami rin din pala niyang mga, alam nyon, mga tagya-tagyawat dyan. Sabi ko sa kanya, panoorin mo yung content ko mamaya, isi-share ko sa iyo yung ginagamit ko na talagang effective. Ayan o, naging skincare channel na yung ating content ngayon. Pero anyway, mabilis lang, no, ito yung ginagamit ko. Ayan, ilalagay ko na lang sa description, tsaka ito yung moisturizer. Para kung meron din kayong mga maraming tagyawat dyan mga tropa, ayan yung mga sikreto nating mga gwapo dyan. So anyway, ito na yung content natin. Balik na tayo sa printing. Ano nga ba yung printer na sinasabi ko na kung ngayon pa lang kayo bibili ng printer, first time yung bibili ng printer para sa printing business ninyo, ano nga ba yon? So eto na yon mga tropa. Kung ano yung nakikita nyo sa screen, eto na yon. Epson 6370 mga tropa. So mabilis lang na video mga tropa ko. Hiram tayo ng unboxing dito kay Unboxing na channel. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ito na yung ADF niya sa part na yan. Ito yung nasa likod na part. Wala na siyang lagayan ng papel sa likod. So nakita nyo, no? Isa pa. Ayan, ganyan yung design niya. Ito yung lagayan ng ink. Dito na yung pinaka lagayan ng papel sa ilalim. Parang style brother printer na siya. And eto mga tropa, no, unang-una syempre gusto kong ipakita muna sa inyo yung Epson 5290, yung presyo niya sa ngayon sa online. Pero kung bibili kayo sa mga may physical store, make sure na around 13,000 lang. Pero sa online, syempre may mga voucher, magle-less pa yan na around 13 to 14,000, di ba? Kapag bibili tayo. And again, yung Epson 5290 ko, nabili ko lang siya ng 11,000 sa online nung naka-flash sale. Kaya maganda talaga sa online. Kaya ako nasabi kung bibili kayo ng printer na wag ng 5290 kung ngayon pa lang kayo bibili kasi ang mahal na niya, 'di ba, sa online. And dun sa 13,000 kung mabibili niyo siya sa price range na yon, eto na nga yung bilihin niyo, yung 6370 kasi nakita ko nag-sale siya ng 14,000. To tell you honestly, bibilin ko na dapat siya, aso nag-alangan ako kasi gusto ko munang ma-dispose etong 5290 na printer ko. Gusto ko mag-upgrade ng, alam nyo, kahit papano upgrade na para sa akin na magkaroon tayo ng 6370. Mamaya ipapakita ko yung specs. And eto, no, hindi ko recommended etong 5390 kung ngayon pa lang kayo bibili. Ang pangit ng specs neto, sa totoo lang. Pinaliwanag ko yan kahapon. So, eto, kung meron kayong gustong bilihin, eto na lang. Kung first time yung bibili ng printer ha, again, first time, kung ngayon kayo sasabak sa printing business natin. And eto, yung mga presyuhan yan, medyo mahal to, huwag kayong bibili ng 18 kasi ang retail price neto sa mismong website ng Epson, 16,000. Kasi nung nakaraan nag-flash sale and meron ako mga voucher na less 2,000. Sayang hindi ko kagad nabili. Ang bilis lang ng pangyayari and alam mo yon, nagdadalawang isip kasi ko, hindi ko kailangan ng maraming printer dito, hindi naman ganun kalakasan yung shop ko. Mangilan-ngilan lang sa isang araw yung mga nagpiprint sa akin ng mga estudyante, mga tropa, mga nagtatrabaho. And ayun, gusto ko munang i-dispose bago ako bibili. Ayoko ma-stuck kasi yung printer ko dito 'di ba? And syempre yung Epson 805 ko, specific for sticker printing ko lang yon. Ito yung gagamitin ko for rush ID printing and document printing, picture printing, yung mga ganyang bagay. And hindi ko siya gagawing pigment ink kasi pigment ink na yung black niya. And yung CMY niya mga tropa, upgraded na yan na klase ng ink kasi medyo may kamahalan na rin yung ink niya. Parang nakita ko 600 ata ang isa, hindi ako nagkakamali, no, around ganyan, or parang around 800, hindi ko na masyado maalala. So eto yung suggested ko sa ngayon. And eto yung kanyang printing speed, 18 IPM na mga tropa. Ang bilis na niyan mga tropa. Kung galing kayo ng Epson 5290, damang-daman nyo na yung bilis ng printing ng black niyan, 'di ba? And yung sa colored, kahit papano,
9 IPM. Nakita ko sa isang video, ang bilis na. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ipi-play natin. Pwede na siyang mag-borderless up to A4 size din. And syempre, kaya rin na itong makapag-borderless sa letter. Mamaya ipapakita ko yung specs. Ito, puntahan na natin. Ayan, sa copying speed, ito yung pinaka-gusto ko dito na features niya. Kasi up to 11.5 IPM na yung photocopy niya. Hindi kagaya sa Epson 5290. Kaya para sa akin, big upgrade to na kahit papano within the price range na kaya ko na 14,000. Kasi nga yung 5290 around 13,000 lang eh. 'Di ba? So 14,000 kapag flash na naka-sale, etong 6370, 11.5 IPM na yung photocopy niya. Ang bilis, nakita ko sa isang video kanina, pinlay ko siya. And eto no, yung print margin niya 0, sagad na sagad. Pwede ka makapag borderless dyan ng A4. Ayan no, nakalagay na dito eh. Syempre gagamit ka dyan usually ng mga custom driver. Panoorin nyo na lang yung mga ibang content ko dyan mga tropa, kung ano yung mga pwedeng custom driver. So sa GSM naman, kung ano yung safe, kaya niya na hanggang 300 GSM. Pero syempre, para sa pag-iingat lang ng mga printer natin, sa tingin ko mas safe dito hanggang 200 lang eh. Ayan o, photo paper 102 up to 300 GSM. For the sake ng pag-iingat or kung gusto ninyong mas tumagal yung lifespan ng printer ninyo or yung rubber roller, eh syempre medyo bago-bago pa tong model na to. Mahirap yung mga parts niyan, yung mga rubber roller kung wala pang available sa market. Stick na lang kayo siguro sa 250 up to 200, yung mga ganyang GSM. Sa papel naman, ayan o, 60 to 90, 64 to 90 GSM. Eto, mga plain paper na supported niya. So, sa speed, eto no, nakita ko nga nung nakaraan pa to. Kasi may mga nag-share, may mga nagko-comment, kaya ako rin nalaman to. Dun sa drop settings niya, 35 picture per minute. And sa colored 23 picture per minute. Kapag drop settings, kapag standard printing, 18, ayan o, up to 18, and sa colored 9. Meron na rin siyang duplex printing na 7 IPM. Syempre kapag duplex, medyo matagal yung process niyan eh. Babaliktad-baliktad rin pa yung papel niyan mga tropa. Yung speed ng pagpo-photocopy ng 5290, ayun yung speed niya for duplex printing. And sa first page out time niya, halimbawa parang unang print, 'di ba? Magkukonsume muna siya ng 8.5 seconds para sa tingin ko, no? Sa tingin ko mabilis na to kasi usually yung 5290 parang around 10.5 seconds siya bago yung pinakauna na printing. Eto no, yan, nakalagay naman siya dito. So, ayan, para sa akin, goods to. So, ano nga ba yung downside? Laging may downside mga tropa. Ang nakikita akong downside sa printer na to, kasi naagamit na rin ako ng brother printer, ang nakikita ako dito na issue sa katagalan, siguro magkakaroon din siya ng, alam mo yun, dalawa-dalawa yung kinakain niya na papel. Ayan yung common issue rin ng mga brother. And sa tingin ko, sa ganitong nasa ilalim na yung papel niya, etong printer na to, eto, and dito na kasi yung pinaka-papel niya, hindi na dun sa gilid, or hindi na dun na nasa likod. So, play nga natin to para maipakita ko yung sa likod na part. Kasi wala nang lagayan ng papel dun eh. Ayan o, ayan mga tropa, hindi na dito yung lagayan niya. Not so sure lang kung na-open to mga tropa. Wala pa akong masyadong nakikita kasi na video na ganito eh. So kung ikaw yung nag-comment, kaya ako nalaman tong 6370 na printer, i-share mo naman kung pwedeng lagyan ng papel dito kasi baka matagal-tagalan pa akong makabili na ito eh. Hindi ko sure kung baka by next month, basta mabenta ko tong 5290, naka for sale siya dito eh, sa mga tropa-tropa ko, inaalok-alok ko na rin to. Konti pa lang naman yung print neto, parang mga around 20,000, mga ganyan. So, ayun. And kung lalagyan nyo siya ng photo paper, dito na nga siya sa pinakaunahan. Dito na rin. Tatanggalin nyo syempre muna yung bond paper, tapos lalagyan nyo ng photo paper. Dito nyo siya lalagyan. And ang nakita ko dito na nakakatuwa, automatic na bumubukas yung dito niya na part. So, eto, no, panoorin natin yung isang content creator na si Astrid. So, play natin to. Magpiprint siya dito ng colored para makita nyo rin yung kung gaano siya abilis yung 9 IPM niya. Ayan. Eto to, panoorin natin ha. Umiilaw-ilaw pa yung part niya dun sa lagayan ng ink tank, no? And kapag nagbi-blink-blink, nag-i-start ng, ano yan, ma-read yung pinaka-file. Ayan na.
Ayan yung 9 IPM standard printing, dinedemo niya. So panoorin nyo na lang to, si Astrid Pacheco, kung hindi ako nagkakamali. Ganun kabilis yung color na printing. Parang borderless pa ata yung pinrint niya, kaya medyo ayun borderless no. O yan o, diba? Kita nyo naman, borderless. So magpiprint din ata siya dito ng black lang. Eto, scan, parang i-demo niya dito yung scan eh. Panoorin nyo na lang to, ang gusto ko lang maipakita sa inyo yung printing. Ayan, mabilis na rin siyang, alam mo yon, yung ADF niya. Hindi na siya kagaya nung sa 5290. Kaya para sa akin, as user ng 5290, mabilis na to, na big upgrade na rin para sa akin to. Eto, magpiprint naman ata siya ng black. Teka, photocopy pala to. Meron siya dito eh, nakita ko nagprint siya ng black eh. Teka lang hanapin lang natin Eto, nagprint siya dito ng black and white lang. Tignan natin kung gaano kabilis. Yung 18 IPM. May mga image pa nga ito eh. Ayun o, diba? Ang bilis. Standard lang yung time neto yung playback niya. Wala akong binabago sa speed. Ang bilis nun. 18 IPM siya. Ayun o. Diba? May mga image pa nga eh. So, ganun siya abilis mga tropa. So, dito parang nag-photocopy siya dito. Sa tingin ko, i-play nyo na lang to para makita nyo yung pinaka-specs niya mga tropa ko. Ito naman yung, nag-print din ata to. Ayan Para sa akin, as user ng 5290, na sa tingin ko, ito yung gustong gamitin na upgrade. Kasi para sa akin, kaya ayokong mag-workforce, hindi pa ganun kalakasan yung shop ko mga tropa kasi nasa bahay lang ako. Kaya kung tatanungin nyo ako, bakit hindi pa ako mag-workforce? Mga tropa, pag yung workforce na, stock mo, tapos wala ka namang mga customer, di ba? Kung ipipigment ink mo yan or kung dye ink na alternative, di ba? Sayang lang. Kaya ako mga tropa, stick lang ako dito sa, alam mo yun, level ng around 15,000, diba? So kung syempre, medyo may mas malaki kang budget na kaya mong paawalan kung magsisimula ka ng printing, wag ka na mag-isip pa ng ibang model. Go for workforce printer na talaga. Pero para sa akin na etong small time lang na mga printer na around 15,000 to 14,000, eto yung gusto kong upgrade. And kung first time mong papasok sa printing business, mga tropa, ito na lang yung bilhin mo sa 5290. And do your own research din mga tropa baka naman porket sinabi ko na para sa akin okay to, talagang 100% na, i-check nyo pa rin. And sinabi ko rin naman yung nakikita ko na downside neto katagalan, yung sa kanyang pagpid, yung pagkuha-kuha niya ng papel dito sa ilalim. And syempre kung yung bond paper mo medyo gusot-gusot or yung pinaka-edges niya medyo gusot, baka mahirapan siyang ipid. Yun lang mga tropa. Sinasabi ko naman yung mga possibilities kung pangit or kung ano yung mga pangit mga tropa. Ito nag-photocopy siya ng colored na na in-scan niya. Ito tignan natin kung gaano kabilis Ayan ang bilis humigit nung ADF niya. 'Di ba kung owner ka ng 5290 makikita mo talaga yung kung gaano siya kabilis Ayan sa mga natatagalan sa pagsiserox mga tropa or photocopy sa using 5290, sa tingin ko ito na yung kailangan natin na printer. Ayan, di ba? Nakapag-photocopy siya ng colored. Parang itatry pa ata niya ulit dito. So, search na lang yung mga printing speed, pero sa akin, wag na kayong magulat kung magpalit na ako ng printer sa 5290. And honestly, na-experience ko rin yung matagal mag-photocopy na tropa sa printer natin. And sinasabi ko naman sa inyo, walang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo. So, kung ang focus mo, mabilis mag-photocopy, syempre, bumili ka ng photocopier, di ba? Mabilis mag-photocopy yan. Or, bumili ka ng brother printer, medyo mabilis Xerox yan. Pero sa output, medyo good luck na lang sa'yo. And syempre, stay original ink ka lang kapag brother, hindi ka mapag-convert. Yun lang ang advantage neto ni Epson. Syempre, pwede ka mag-pigment. And eto pa pala, last but not the least, yung nakikita akong disadvantage din neto, yung kanyang maintenance box. Pero kagaya ng sinabi ko, wala na tayong ibang magagawa pa kundi mag-adapt sa changes ng mga Epson printer. Diba? Matuto na tayong gumamit ng mga maintenance box. And may mga way around naman dyan. Kailangan natin bumili ng mga chip resetter or yung pinaka chip nya pwede nyong palitan.
And syempre, pwede nyong butasan dito sa gilid para yung pinaka-maintenance box hindi madumihan. Pero kahit na magkaroon kayo ng external waste ink tank dito, kailangan nyo parang i-reset yung pinaka-maintenance box nya. Yun yung nakikita ang mga downside ng mga bagong printer. Aside dun sa nakita ko na sa pangkatagalan, baka magdoble-doble ng pin kung madalas kang gumamit dito ng mga makakapal na papel, sa tingin ko, magantay tayo or maghanap tayo ng pamalit, yung rubber roller, di ba? At least naibigay sa iyo ng printer yung kakayahan niya na mag-print ng up to 300 GSM. Pero kung ikaw ay naka 6270, mga tropa, kung mag-upgrade ka to 6390, wag na tol, wag ka nang mag-upgrade, stick ka na lang din sa 6270 mo kasi mabilis na rin tong mag-print parang 15 IPM kung hindi ako nagkakamali. Yun nga lang no, etong maximum resolution niya netong 6370 or 800 by 1200, same siya nung 6270. Hindi na siya agaya ng 5290 na 5000 something na medyo mataas, pero konti lang naman yun, hindi naman masyado pansin yun. Sa printing speed netong 6270, kung eto yung gamit mo, stick ka na lang dyan kasi mabilis na yan. 15.5 IPM ito nakalagay, and sa OLORD 8.5. So sa tingin ko, dito na natin tapusin to. When it comes sa pagpo-photocopy, pare-parehas pa rin ng quality. 600 by 600 DPI. Ayan yung pinaka-output neto ni Epson eh, 'di ba? Dimension, sa weight, 7 kg, 6370. Check niyo na lang mismo website ni Epson, mga tropa ko, kung kulang pa yung review na binabanggit ko. Pero sa tingin ko sapat na yung mga nabanggit ko ng mga detalye. Kasi halos pa ulit-ulit na rin yung review natin tungkol sa mga printer. And magkakapares naman halos. Nagulat lang din ako dito. Medyo ang lakas ng printing speed nito. And eto award di siya. Meron siyang design award netong 2026 lang, ngayon lang. Pero hindi ko alam kung sino yung nagbigay ng award. Ayan may nakalagay dito. Award di siya. IF or IP. Ewan ko, parang samahan siguro ng mga printing shit yan, di ba? So, ayun na lang mga tropa. Like, share, and subscribe. At lagi kong sinasabi mga tropa ko, research is the key. At wag na wag magpapauto sa mga overpriced printing channel. Kaya lagi tayo nagkakaroon ng content ng review ng printer when it comes sa price, sa output, or kung anong mga disadvantages niya. Kung meron pa akong nakalimutan mga tropa, pros and cons, i-comment nyo dyan sa comment section tungkol dito sa printer na to, kung user ka ng printer na to. Hindi ko na makita yung nag-comment sa akin na ito daw yung gamit niya at ang bilis sa Xerox. And I found out nga, ang bilis nga talaga. So ayun na lang. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.